Yun yung message ko sa gobyerno. Sa lahat sa inyo, hindi nyo kayang labanan ang isang kalabaw, nanunuwag. Ang tapang nyo, babarilin nyo. Pero kung wala kayong barel at lumusob yung kalabaw, nanunuwag na, tatakbo kayo. Kung meron kang 100,000 Pilipinong nanunuwag, o 1 million na Pilipinong nanunuwag, o 2 million, 5 million na Pilipino, 32 million na manunuwag, anong gagawin nyo? Papabarilin nyo? Tapos kayo. Kasi alam na alam nyo, pagka nag-resort kayo sa ganon, hindi popular yon. Bakit ba nanunuwag? In-overwork ninyo. Ginalit ninyo. It wants freedom. It wants peace of mind. Gusto lang niyang matrato ng maayos. Ayaw niya ng maingay. Ayaw niya ng masyadong mainit. Ayaw niya ng lahat. So, intindihin ninyo yung kalabaw. Intindihin niyo yung Pilipino. May ugali ang Pilipino na take and take and take and take. And then may breaking point. And when that breaking point comes, walang tangke-tangke ang makakaharang sa Pilipino. Gusto nyo mabot tayo sa ganon? Gusto nyo magmarcha ang tao sa Malacanang? At usigin kayo? Sa tingin nyo ba hindi kayang gawin, hindi kaya na tanggalin ng tao yung putang inang pinaghaharang ninyo dyan ng mga barbed wire? Isang traktor lang yan katapat niyan. Isang traktor lang yan. Bulldozer lang yan ng isang Pilipino. And then, what you do? Haharangin nyo? Titirgasin nyo? Putang ina, galitin nyo pa yung kalabaw. Intindihin nyo kasi yung gali. Tahimik, walang reklamo, araro lang ng araro. Kumakain lang siya. Liligo lang siya sa putek. Kahit putek, hindi swimming pool, putek. Doon lang siya. May dumapo ng mga langaw na sinisip-sip siya. Sinisip-sip yung balat niya kasi parasitic eh. Siguro may masarap yung na gano'n siya. Oh, nisip siya. Sinuchup-chup siya. Nisip-sip. Babukawin lang niya ng kanyang buntot. You see how persevering, how resilient Filipinos are? How forgiving Filipinos are? Old Marcos, new Marcos. Binoto pang presidente. Ikaw, abuso ka. Buhay ka o patay ka, putang ina, abuso ka. Ngayon, nilagay niyo dyan, kondobo yan, putang ina nyo. You have subverted the Constitution, you have deprived the Filipino people of the constitutional succession provision. You have deprived Inday Sara na ini-impeach ninyo. Pinipilit nyo impeach. Bakit? Para hindi siya makaupo. And then biglang lumitaw yung totoo na BBM na libingan ng bayani pa gusto nyo. Maputang na nyo. Libingan ng bayani pa gusto nyo, ha? May bayaning bangag ba? Pag ikot ng gulong, patanggal ko pip tatay niyan eh. Sa totoo lang, putangin na nyo lahat, mga animal kayo. Ginago niyo Pilipino and then gusto ninyo itratuhin kayo na maayos. Intindihin niyo yung kalabaw sa loob namin. May sungay kami. At the moment na nag-decide kami gamitin yung sungay na yan, kahit sinong humarang, wala kaming sasantuhin. Okay, maninaw ano? Maninaw. Tanggalin niyo si ano ha? Malacanang, tanggalin ninyo si Matibag, no? Tanggalin nyo. 1 day, first day. 1 week, tanggalin nyo. Pag hindi nyo tinanggal yan, kami, babangon kami, manunuwag kami. Tanggalin namin kayong lahat. Kasi sawan-sawa na ako sa balita eh. Buwisit kayo. Hindi tamang murahin ang isang Pilipino ng isang government official, NBI director at that. Kayong nasa NBI, kayo matitino, you petition for his resignation. Kung putang ina nga, maglaban yan, putang ina, iposas nyo. Gagong yan. Ano, hintayin nyo kami magalit. Gusto nyo umabot yan na i-disband namin buong NBI. We forget the history of NBI. Gusto nyo yan? We will ask for everybody's resignation. Gusto nyo mangyari yan?
We don't care if you do not have the pension. Amok na yung kalabaw eh. And such is true for the Filipino people. After working their asses off, they expect when they pay taxes, when they pay VAT, they pay everything. They expect good governance. Eh puta na ninakawan nyo. Tapos kayo pa yung bendalo, kayo pa yung magagalit ngayon, kayo tatago nyo pa yung puta na yung mga ano na yan. Sino di magagalit sa inyo? Ako galit na galit ako sa inyo eh. Mga animal kayo. Tapos sasabihin nyo, kayo mga otoridad, tangina nyo, pinadapo lang kayong mga langaw. We are sane enough. We know what's happening. We know our rights. And we know that you have to pitikin namin kayo. Mga langaw. Ayaw nyo umalis. Susuwagin namin kayo. Tangina, hayop kayo. Sipin mo ilang Pilipinong mainit ang ulo sa buong mundo. Ilang Pilipinong mainit ang ulo. Ang pinakamali ninyo, tinatakot nyo pa eh. Tapos tetrete nyo, papatayin nyo, mga animal kayo. Tapos may threat pa sa buhay ko ngayon. Tangina ninyo. Nabi ko sa inyo, personalin ko kayo pagka ano eh. Katiting lang, pakiramdam ko, delikado buhay ko. Tangina ninyo eh. Hayop kayo. Maungas kayo. Kala nyo kayo lang marunong bumarel? Tangina ninyo. Tatapang ninyo ah. May sungay kami. May sungay kami. Kaya kayo sa mga NBI kayo matitino dyan. Matitino sa NBI. Pwede ba? Petisyonin nyo yung gago na yan? Wala akong nadinig na direktor ng NBI na ganyan eh. At Malacanang, kung paninindigan nyo yan, putang yung tarantado na yan, kung paninindigan nyo yan, ibig sabihin, kinukonsinti nyo yung kamalian. Wala kaming tiwala na sa inyo. Tatanggalin namin yan, tatanggalin din namin kayo. Huwag nyo kaming tinatakot. Hinihiling ko lang sa inyo, intindihin nyo yung kalabaw. Yung ugaling kalabaw ng mga Pilipino. Take and take lang kami. Pero dumadating yan sa punto na lang amo-amo. Wala akong pakialam, presidente ka ng Pilipinas. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam, director ka ng NBI. Wala akong pakialam kung general ka sa armed forces o sa PNP. Wala akong pakialam, putang ina nyo. Langaw lang kayo. Pinadapo namin. Kaya para wala nang usapan, effective immediately, pagka tumayo yung tao, tumayo na yung kalabaw, at manunuwag, effective immediately. Declared ano yung ano na yun, yung rescinded yung ano na yun, yung resolution na yun. Ano na yun, violation of the law. Para wala na, tigil na yan. Tapos yung Congress at Senate, ano yan, reorganization. Ganun din, AFP, PNP, NBI, reorganization. Daming ayusin. And these people in government, they have no idea. They don't respect the Filipinos. Pantero, magandang gabi, buddy. And to all, SFGF, long live. Maraming salamat, buddy. Ikaw na bahala kay, paano nun? Si Matibag. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. So tama lang, yun yung focal point natin. Almighty God. In order to establish a government that shall in order to establish a just and humane society. Is it just na isang commissioner ng NBI pagmumuray na isang citizen? Pinakita mo, in-expose mo sa arrogance yung sarili mo, and then dinami mo buong agency. That's why you have to just resign. So, either kung ano yung mangyari, mag-resign ka, irrevocable, tanggalin ka, i-fire ka na administration, o kaya i-petition ka para masipa ka dyan sa NBI. I don't give a shit. Kasi pag ikaw, nandiyan ka pa, at hindi ka tinanggal na administration, kinukonsiti ka. So, tama lang na tumayo yung kalabaw. Tama lang. Okay. Pantero, this corrupt government is really bad. They are stealing. They are greedy for power. Tama eh. Susan Suwan, good evening. Pantero, those bastards must be punished. Wala tayong sasantuin, Pantero. Buddy, sa tingin ko
Pagka tumayo tayo, patay kung patay. So at least kung tumayo tayo, ang feeling mo, ang puso mo para sa Pilipino, sa pamilya mo, at ino-offer mo yung kilos mo, yung buhay mo para sa Diyos, I think you will come out alive. And itong mga to, nakakulong. Hindi na maganda yung ginagawa nila. Sobra. Let's go, sir, sabi ni Pantero. Ready ka lang. Ready. We strike anytime. Ready. Sabi ko sa inyo pagka organized naman tayo pagka kunyaring may mga commander naman So, pagkagago talaga sila, separate Mindanao na lang para may iwasan yung bloodshed. Separate Mindanao. Sama yung Visayas kung gusto nyo. Pantero, my sword is still sharp, sir. Yeah, maganda yan. Ate Ice, akin din kaya nga okay tayo, mga musang. Doon tayo sa tama. Pantero, there are many career officers who can be placed in the NBI. Correct. Kaya nga sabi ko sa inyo, manunuwag ang kalabaw. Kalabaw ako. Manunuwag ako. May sungay ako. Pwede ko yung tuhugin. At kung sino man ang haharang sa harapan ng kalabaw, susuwagin ko. I don't care if I die. Now, these people, are you ready to die? If you want to die for Malacanang, then die for Malacanang. Now, may mga kasama ako, mga musang, mga ranger, okay na rin sila. Ilang beses na rin dapat sila namatay. Pero they live up to this point in time and we have all decided we can do something about it. Ang tanong, kayo ba kasama kayo para baguhin ang Pilipinas? Kasi pag kami tumayo dyan, mababago ang Pilipinas. Ngayon ang tanong, kasama kayo? Kasi kung hindi, sa inyo yan? Walang pilitin yan. So, ang ano dyan, kasuhan nila ako, I will start a revolution. Kasuhan nila ako. Sabi ko nga, personalin ko kayo, tangina ninyo Unang-una ako, ang paniwala ko, patay na Si Marcos, patay na. Dapat na-sworn in na Inday Sara, ini-impeach nila balita ng iba nasa freezer tingnan natin. Ngayon, kung haharang ang AFP tsaka PNP, sige, bahala kayo, didisband namin kayo. Sa tingin nyo, may power kayo? Harangin nyo kami? At supilin nyo kami? Mas may power kami sa inyo Ang gagawin namin kayo, iano namin kayo, didisband namin kayong lahat. We will put everyone under arrest, yung mga tarantado. Galit kami at nasa katwiran tayo. Hindi sila, hindi. Langaw lang silang pinadapo natin. Kailan mo mag-aasta sila, kala mo kung sinong mga lasing na lasing sa kapangyarihan? Na nakawang ka, nagagalit tayo, ano gagawin nila? Hahatawin pa tayo? Kaya huwag kayong tatakot dyan sa mga ganyan. In the first place, bangag na nga Tapos nun, abuso sila. Kaliwa kanan, gasto sila. Nakakakain pa sila ng lobster. Putang inang mga yan. Hindi ka magagalit yung Pilipino, yung mga mahirap ang kinakain na lang. Lucky me, asin, bagoong, dahon ng kamote. Tangin na hirap-hirap ng buhay. Tapos ganyan sila. Kung mali-mali, paldo-paldo, tangina. Tapos magmumura pa yung NBI chip. Sinong di magagalit dyan? Enough. Kung hindi nyo kayang tanggalin si Matibag, bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo. Ngayon, disunited ang opposition. Hindi, bahala kayo. Kung disunited kayo, I will not magpi-plead ako sa inyo. Please, unite tayo. Hindi. Puta na. Yung gusto sumama sa akin. Subukan nyo magalit taong bayan. Tignan natin. Tumayo ang mga Pilipino maging lumabas yung pagkakalabaw namin. Tignan natin. At subukan natin, mahati yung armed forces ninyo. Kasi kung hindi naman kakapi sa taong bayan yung armed forces pinaka-the best yan, disband na lang Gawa tayo ng bago. Ano klaseng armed forces sinusweldoan natin? Tapos nun sakit sa ulo. Di mo alam kung saan pupunta. Anong klaseng armed forces yung ganun? Armed forces of the people?
We will uphold the Constitution. Kuno, anong ginagawa ba nila? Ninanakawan tayo, minumura tayo, kakasuhan tayo. Papastusin nyo kami, wawalang yain nyo kami, nanakawan nyo kami, tapos nun, babalik ta rin pa yung patas, gagamitin nyo laban sa amin, mga putang ina nyo. Lumagay kayo sa tama. Tangina, alam nyo naman, mali kayo eh. Subukan nyo, kasuhan nyo ako. Magkaalaman tayo. Subukan nyo, patayin nyo ako. Magkaalaman tayo. Tarantado kayo. Ang nalakas ang loob nyo. Sino ba backer nyo? Si Satanas? Mga hayop kayo. Tatapang ninyo. Wala naman kayo kapangyarihan dati. Kung mag-aasta kayo, kala nyo. Ngayon, sorry kayo. Gago. You should have that faith, mga kababayan. Because you want to be delivered. You want to have a better country. You have to fight for God. Not side with the devil. You have to want it. You have to want God as your Savior, as your Creator, as your Protector. He gave everything to you and we allowed this stupid na mga langaw dumapo sa atin and then inabuso tayo. Let's correct it. Let's remove them all. That's fair. Pagka manlaban, bambuhin. Ganun lang yun. Huwag kayo natatakot na may tangke. May armed forces, hindi. Atin ang armed forces. Atin ang PNP. We will take command of the AFP and the PNP. Kayong mga nakikinig, AFP, PNP, sinasabi ko na sa inyo. Declaration number 3. We are taking command of the AFP and PNP. You are hereby authorized na lahat ng gago you put under house arrest. Pending a general court-martial under a revolutionary form of government, we will try them all. Pananagutin natin silang lahat. Tandaan nyo, kinakailangan ng Pilipino ayusin to kasi ginago tayo. Wala akong pakialam sa ibang bansa. Ang may pakialam ako, bansa natin. Gusto ko umabante ang Pilipinas. Walang mangyari sa atin kung turuan, hintayan. We have to make a decision. Gusto ba natin mainim magandang Pilipinas o ayaw natin?